na batuta. Kwentong pambata. Ang umiilaw na sapatos ni Hana. Original na kwento ni Mensch A. Castle. Si Hana ang may pinakamagandang sapatos sa buong mundo. Ang mga ito ay matingkad na puti at tuwing hahakbang siya, ang mga ito ay umiilaw at nagniningning. Sobrang mahal ni Hana ang kanyang sapatos, kaya isinusuot niya ito sa parke, sa paaralan, at pati na rin sa pagtulog. Lahat ng bata sa paaralan ay gustong-gusto ang kanyang sapatos. Pero ang batang si Liza ay nakaramdam ng lungkot. Gusto din niyang magkaroon ng umiilaw na sapatos, pero wala silang perang pambili nito. Dahil dito, nakaramdam si Liza ng tila isang maliit at berdeng halimaw ng inggit sa kanyang puso. Naisip niya na kung mayroon siyang ganyang sapatos, siya na ang magiging pinakamasayang bata sa paaralan. Isang araw, habang oras ng pagtulog, lahat ay naghubad ng kanilang sapatos. Maayos na inilagay ni Hana ang kanyang sapatos sa ilalim ng kanyang mesa at mahimbing na nakatulog. Naiwang gising si Liza. Tinignan niya ang umiilaw na sapatos. Pagkatapos ay tinignan ang kanyang sariling simpleng sapatos. Mabilis pa sa 4:00, kinuha ni Liza ang sapatos ni Hana at itinago ito sa loob ng kanyang backpack. Nang magising si Hana, umiyak siya. Wala na ang sapatos ko. Naghanap siya kahit saan pero hindi niya ito mahanap. Umuwi siyang napakalungkot. Kinabukasan, naglalakad si Hana sa tahimik na pasilyo ng paaralan. Bigla siyang nakakita ng kislap ng liwanag mula sa madilim na music room. Twinkle, twinkle! Sumilip siya sa loob. Naroon si Liza. Siya ay sumasayaw at tumatalon pa at ang kanyang mga paa ay nagniningning sa puti. Ngunit hindi nakangiti si Liza. Paulit-ulit siyang tumitingin sa pinto, nag-aalalang baka may makahuli sa kanya. Binuksan ni Hana ang pinto. Liza, nasa iyo palang sapatos ko. Namula ang mukha ni Liza. Pakiramdam niya ay naging napakaliit niya. Gusto ko lang namang makaramdam ng espesyal din tulad mo. Bulong niya. Akala ko ang sapatos na to ang magpapasaya sa akin. Pero hindi pala. Masayang magtago sa dilim. Nilapitan ni Hana si Liza at niyakap ito. Espesyal ka na, Liza. Kaibigan kita. Kung gusto mo itong hiramin, kailangan mo lang magsabi sa akin. Naramdaman ni Liza na tila may malaking tinik na nabunot sa kanyang puso. Patawarin mo ako, Hana. Dapat ay naging masaya na ako para sa'yo na sa halip na kunin ko ang pag-aari mo. Noong hapong din yun, pumunta sila sa bahay ni Hana. Binigyan sila ng nanay ni Hana ng mga niyo na sintas at mga kumikislap na sticker. Pinaganda nila ang simpleng sapatos ni Liza hanggang sa magningning din ito tulad ng kay Hana. Ngayon, kapag tumatakbo ang dalawang magkaibigan, pareho na nilang binibigyang liwanag ang palaruan. Natutunan ni Liza na ang pagiging mabuting kaibigan ay mas maningning pa kaysa sa anumang sapatos. Ang aral ng kwento, huwag hayaang itago ng selos ang iyong mga ngiti. Ang pagiging masaya para sa iyong mga kaibigan ay nagpapaliwanag ng mundo para sa lahat. The end.